si Cynthia? Kasama niya si Mr. Victores for a job opportunity. Muntik na siyang pagsamantalahan ni Mr. Victores. Mrs. Pelaez, gusto ko sana humingi ng favor sa'yo. You have a good reference. Sino ho? Si Vera Alonzo? Si Mr. Vlad La Madrid. I'm sorry, pero hindi ko matatanggap yung trabaho. I'm sorry, Cinda. Isa lang solusyon para hindi na madamay ang La Madrid. Yun ay halisin ka sa board. Hindi ako bibitiw. Ipaglalabang ko ang gusto ninyong paalisin ako rito. Dahil hindi pa pinanganganak ang taong hihila sa akin pababa. Kasalanan mo to, Badong. Tinuluyan mo na sana si Baby. Ngayon, nagkakampi-kampihan na yung magkakapatid. Isa lang ang solusyon na nakikita ko dyan. Paghiwa-hiwalay natin sila. Pero bago mo gawin yon, kailangan tigilan muna nila ako. Kailangan may iba silang pagtuunan ng interes nila, hindi ako. Ano yun, ma'am? Ibang sisisihin nila sa pagkamatay ni Lola Amanda? Exactly. Amy? Yes po. Gusto ko lang sabihin na mas makabubuti siguro kung wag ka na lang sumama kay Jacinda. Hindi naman po talaga. Bakit kasama niya pa yung tatay-tatayan mo no isang araw? Tita, huwag ko kayo masyado mag-alala. Ayoko na din naman sumasama doon kina Papsi tsaka Mama Jacinda eh. Nandito na ako. Gusto ko sa inyo. Siyempre, bagong buhay na ako eh. Yung life ko na to. Mabuti na lang, hindi talaga ako nakipagkampihan dyan kay Jacinda. Lumalabas na yung mga baho niya. Ayaw ko madamay pa ako. Eh, ma'am, baka nga po siya pa talaga ang nagpapatay kay Ma'am Amanda. Baka siya rin po yung nagpapadala ng mga death threats noon. Mama, ano yan? I have no idea. Ngayon lang dumating yan. Ito? Ay, Diyos ko po. Ano to? Ay! Tagalin mo yan! Tagalin mo! Alisin mo yan ngayon! Ayoko pa babalik yan dito sa bahay, ha? Ako mas naniniwala ako na si Diana talagang pumatay kay Mama. May mga ebidensya na lumalabas. Sige ba? Tama. Tsaka si Amy mismo nakakita kay Diana. Di ba, Amy? Yes, attorney. Siya nakita ko. Si Ate Diana ang pumatay kay Lola. Manang Sita. Oh. Meron mo bang nagpapadala ng death threats nun kay Lola Amanda? Ay, oo. Ay, bakit mo naman naitanong? Wala naman. Naisip ko lang. Grabe pala talaga si Ate Diana, no? Nagpapadala pa siya ng death threats. Nako, Amy.
Nakakatakot talaga. Lalo na nung may nagpadala kay Ma'am Amanda ng urn. Earn? Oo, buti nga na itago ko. Wait lang. Oh. Alam mo, takot na takot si Ma'am Amanda nung nakita to. Pinapatapon nga, buti itinabi ko. Pero alam mo, ang lakas ng kutob ko talaga. Kung sino man ang nagpadala nito, malamang yun din yung pumatay sa kanya. Ma'am Diana, ano yan? Pinadala to kay Lola Amanda bago siya namatay. Pinahanap ko na din kay Tolentino sa mga presinto kung mayroon report tungkol dyan. Bok. Sa presinto sa isa ko nakakuha. Doon nagsumbong si Mrs. Barameda tungkol sa urn na yan. Sabi dito sa report, October 8 daw nung nakuha ni Mrs. Barameda tong urn na to. Eksaktong 1 linggo bago pinatay si Lola. Kung makakakuha tayo ng trace o ng clue kung saan binili yan, baka magkaroon tayo ng clue kung sino nagpadala niya kay Lola. Nakasulat dito sa ilalim kung saan binili to. Tara, Jonah, puntahan natin. Hindi, baby. Ako na lang to. Jonah, Baby, anong ginagawa mo dito? Gusto nga kitang samahan, di ba? Baby, hindi naman sa lahat ng bagay kasama ka. Munti ka na nga mapahamak ng isang araw, di ba? Gusto ko lang malaman kung sino ba talagang nagpadala ng urn kay Ma'am Amanda. Pinoprotektahan lang kita. Jonah, hayaan mo na ako. Matatahimik lang ako pag nalaman ko ang totoo. Saan niyo po nakuha ito? Naiwan po nung may-ari sa airport. Kaya isasoli na sana namin. Malalaman niyo po ba kung sinong bumili niyan dito? Actually, pinacheck ko na yung record book eh, pero hindi nakalagay ang pangalan. Sir, yung request ho namin na CCTV footage, pwede ba ho namin makita? Actually, pinaretrieve ko na yung files. Dadali na dito. Salamat ho. Thank you sa tulong mo, Hillary. Madiskarte ka pala. Buti na lang at nakuha mo at napadala mo yung urn dun sa presinto. salamat din ho, ma'am. Pero sino ho kaya yung nagpapadala talaga ng mga death threats, no? Sir, excuse me po. Ito na po yung copy ng CCTV no October 7. Okay, sige, thank you. Jonah, tingin mo ba si Jacinto yung makikita natin? Alamang may inutusan niya. Meron yung mga galamay na gumagawa ng masamang trabaho para sa kanila. Alam mo yun? Yung ginawa sa'yo ni Badong mo. Wala ba silang hinala kung sino? Wala ho eh. Tsaka ngayon ko nga lang ho nalaman yung tungkol sa death threats na yan, kung hindi pa sabihin nung kasambahay nila. That's funny. Ano ho? Pani, ma'am? Kasi kahit itong investigasyon, wala namang nababanggit itong si Carlota tungkol sa death threat. Siguro may tinatago silang dalawa ni Attorney Raffy. Huwag ho kayo mag-alala, ma'am. Oobserbahan ko sila.
sabihan ko po kayo agad. Ito na po yung actual footage noong October 7. Yan yung abogado nila, Ma'am Amanda. Malayo ang mararating mo, Hillary. I'm open to guide you. Sige ba? Payag ako dyan. Pero baka kasi marami akong masasagasaang malapit sa akin kapag sinunod ko kayo. Siguraduhin nyo lang na proteksyonan nyo. Deal. Madali naman akong kausap. At tumutupad ako sa usapan. Natrace na namin yung delivery service kung saan dinaan yung urn na yan. Nung pinakita namin yung picture ni Atty. Manalo, nakilala nila. Si Attorney Raffy ang nagpapadala ng death threats kay Lola? But why? Ang tanong, alam kaya ito ni Tita Carlota? Sinabi ko naman kasi sa'yo, Raffy. Dapat matagal na natin ginawa yung plano natin. Magagawan natin ito ng paraan. I promise. Nakita ko sila magkasama sa hotel. Tingin ko nga may relasyon sila. Seryoso ba? Posibleng motibo yan. Lalo na ayaw nila ipaalam kay Mama Amanda yung tungkol sa ugnayan na yan. Sa tingin ko, pwede natin maging person of interest si Miss Carlota sa kasong yan. Sige, mauna na ho ako. Sige, thank you, Sir Jonath. Sigurado ka ba na hindi kami nakakaabala sa pag-aaral at pagtatrabaho mo? Eh naku, Ma'am, hindi. Sanay ako maraming ginagawa. O natutunan ko yun sa inyo nung nagtatrabaho ka sa La Madrid. At alam ko, ang dami mong isinasakripisyo para lang tulungan kami. Kaya sa lahat ng pinagdadaanan natin, gusto ko magpasalamat sa'yo. Ako rin, baby. Kaya salamat. At basta kailangan mo ng kahit na anong tulong, huwag ka magdalawang isip na tawagan kami. Wala yun. Pero paano kaya natin malalaman kung may ugnayan si Ma'am Carlota at si Atty. Raffy sa pagkamatay ni Ma'am Amanda? Isa lang ang paraan para mas mabilis natin malaman yung mga sagot sa tanong natin. Ma'am Carlota! Ma'am Carlota! Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Anong ginagawa niyo dito?
Sita, bakit mo sila pinapasok? Tita, hindi mo kami kailangan palayasin. May kailangan lang kaming linawin. Pwede ba tayong mag-usap ng tayong pamilya lang? Walang ibang tao. Abogado ko si Rafi. Kailangan ko siya sa tabi ko. And to begin with, ayokong tratuhin pamilya ang taong pumatay sa mama ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, tita? Hindi ako ang pumatay kay Lola. Actually, worried pa nga kami para sa'yo eh. Kasi baka nasa tabi mo lang yung totoong pumatay kay Lola. Anong pinagsasasabi mo? Alam namin na nakatanggap ng death threat si Lola bago siya mamatay. Pero itong pinakahuli, na mismong si Attorney Rafi ang bumili. Dahan-dahan kayo sa pagbibinta. Slander yan. Madadagdagan ang kaso mo, Diana. At damay pa kapatid mo. At ikaw? Ano ginagawa mo dito? Huwag niyong sabihin na uuto na naman kayo ng babaeng yan na nagpanggap bilang kapatid niyo. Kahit si Ma'am Amanda alam po ang intensyon ko. Ma'am Carlota, malinis po ang konsensya ko. So, dinedeny mo ba to, Attorney Rafi? Of course. Malalaman din namin ang katotohanan. At pag napatunayan na may kinalaman ka sa pagkamatay ng lola namin, sisiguraduhin naming magbabayad ka. Mga te! Mukhang mas naniniwala pa talaga kayo kay baby, no? Na hindi nyo naman tunay na kapatid kesa sa akin. Masakit! Alam mo, Hillary, kahit pagbali-balik na rin mo ang mundo at kahit anong kwentong gawin mo para itiin ako, hindi ka namin magiging kapatid. Anong ginagawa mo dito? Dito ako nakatira. Puti nga si Tita Carlota eh. Tanggap ako bilang Amy. Eh yung sarili kong mga kapatid, wala, tinakwil ako. Sino ba talaga nag-utos sa'yo? Si Badong? O si Jacinda? O baka naman si Tita Carlota? Wala, ako lang. Kung nung una pa lang hindi niyo ako pinagdudahan na ako si Amy, eh di sana wala tayong ganto, walang gantong ganap. Huwag ka mag-alala, Hillary. Di ba gusto mong makilala ka namin? Naka-file na ng motion sa korte ang pagtanggal ng TRO mo sa DNA results mo. Talagang malalaman namin kung ikaw si Amy o hindi. Hillary, ikaw ang nagtakwil kay Ma'am Diana. Tinuro mo siyang pumatay sa sarili niyang lola. Huwag ka makialam! Hillary, tumigil ka na. Huwag kang mangialam. Sasawera ka! Tama na! Ba't ba ginagawa to? Tigilan mo! Ba't dami mo sinasabi? Halika na, huwag mo sayangin ang oras mo dyan, baby. Hindi ikaw si Amy! Sawera ka!
Hindi ka nag-iingat, Carlota. Paano nila nalaman tungkol sa death threats? Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala naman ako pinagsasabihan tungkol doon. Paano kung maipit ako? Paano mga plano natin? Gagawa natin ng paraan. Sa atin pa rin mapupunta yung mana ni Mama. Papalik tayo na Amerika. Magiging masaya tayo doon. Sigurado ka? Lahat ng ginagawa ko para sa ating dalawa. Baka mamaya pag naipit ako, ilaglag mo ako. Hindi. Hindi ko gagawin yun, Rafi. Hindi ko kaya. Gusto lang naming makita kung paano ka singilin ng Karma, Jacinda. Karma? What are you talking about? Bakit? Ayaw mo ba na makita naming naalis ka sa board? I'm sorry to disappoint you, but I am still part of the board. Hawak ko ang board. Madali para sa akin na mapabago ang mga isip niyo. Dahil sa pera mo. Magkikita pa tayo, Jacinda. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa amin. At sa araw na yon, sisiguraduhin ko ikaw naman ang nakaposas at umiiyak. Hindi mo siya masasaktan! Baka gusto mo tuloy i-clap-clap yung mukha mo, ano? Ha? Bitawan niyo yung kapatid ko! Mom? Bitawan niyo yung kapatid ko! Mom, stop this! Hindi ako nagsimula! Mom, sabihin mo sa bodyguards mo, nabitawan sila. Sige, bitawan niyo na yung mga yan! Okay lang kayo? Okay ka lang? Ang importante, mahanap natin ang pumatay kay Lola at kung nasaan si Amy. Kami may problema ngayon. Gusto ko kasing umapela ni Ate Diana na ibaba yung TRO sa resulta ng DNA ko. Anong magagawa ko? Dismiss na ako, hindi na ako judge. Mukhang nagkamali kami sa pagdikit namin sa iyo, Jacinda. Bakit pa pakiramdam ko parang ayaw mong tanggapin yung mga tulong ko? Mula noon pa kayo nang mamalit sa akin ng mami mo. Bakit ngayon parang biglang nagbago yung ihip ng hangin? Ito lang magagawa ko sa ngayon. Bakit hindi ka bumalik dito sa La Madrid?